Ang DOJ naman, itong Department of Justice, kanila na raw natuntun ang lokasyon o kinaroroonan nung taong nagbanta kay Frankie Pangilinan, anak ni ni megastar Sharon Cuneta at ni Kiko Pangilinan, senador, mga kaibigan. Yun daw, Cybercrime Office ng Department of Justice ay nasiguro na nila natiyak na nila ang identity o pagkakakilanlan at ang kinaroroonan ng taong di umano ay nanakot kay Frankie Pangilinan. Yan ang sabi po nung Undersecretary ng DOJ. At kanila na raw hiniling sa Facebook, yung mismong Facebook, na i-preserve yung mga laman ng account na ginamit. Pending ho yung paghahain ng reklamo ng pamilya ni Sharon. Should a complaint be filed, kapag ka daw na-file ang reklamo, law enforcers may apply, pwede raw mag-apply ang mga alagad ng batas ng warrant to disclose computer data para magkaroon sila ng access doon sa computer data and the request for extradition. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. If warranted, may be made. Ang problema kung aasa tayo sa extradition treaty, ewan ko, ilan na ba sa kasaysayan po na nagkaroon tayo ng extradition treaty sa mga bansa? Halimbawa, katulad ng kung ito'y taga-United Kingdom, nakabase nga ron, kailan pa umiral yung ating extradition treaty sa UK at sa ibang mga bansa? At ang tanong, nasubok na ba natin? Meron na ba tayong proceedings na tayo ay nakapagpa-extradite ng isang tao sa ibang bansa pabalik dito sa Pilipinas para harapin yung kaso laban sa kanila? Yan ho yun eh. Yan ang tanong natin, nagamit na ba yan? At kung nagamit na yan, kaya nagamit na yan, kaya hindi nagamit yan. Ito tamang pagkakataon eh. Para ipaliwanag nyo yan eh. Gaano katagal ba? At papaano ba ang proseso sa ilalim ng extradition? Kailangan ba na mapapa-extradite mo ba yan kung nag-file pa lang ng complaint? O kaya kinakailangan ito'y makarating o maisampa hanggang sa husgado bago siya ma-extradite dito sa Pilipinas? Wala nakakaintindi niyan. Hanggang ngayon nga, puro mangmang sa extradition Ang dami. Lalo na yung mga membro ni Bad Eli Cuyucot Soriano. Mga kaibigan, bakit? Ang kukulit niyan. Parang mga yan yung mga troll. Yun ang utak niyan Si Eliseo Soriano, kung talaga raw wanted, ba't hindi hulihin daw sa Brazil? O, kita ninyo, kundi mga bobo, di ba?
Paano hindi nila alam na itong Pilipinas walang extradition treaty sa Brazil. Kaya nga doon nagtago yung hinduropot na yan na si Bad Eli Cuyucot Soriano dahil wanted sa 2 kasong rape dito sa Pilipinas. Ngayon, yun paliwanag nyo. Sa mga bansa na meron tayong extradition treaty dito sa kasong ito, halimbawa, nag-file na ng complaint sa Department of Justice. Ito si Sharon Cuneta. Yung ba pwede ng pagbasihan para umusad yung extradition treaty at gaano katagal yan? Ano ba ang requirement para ang isang tao ay mapabalik mo rito mula sa bansa na meron tayong extradition treaty na tinatawag? Hindi ba? Sila nagbanggit niyan eh. Kaya ang sabi ko nga kahapon, walang pinakamagandang mas mabilis na gagawin si Sharon Cuneta, kundi sumulat ka mismo directly sa United Kingdom government. Mayroong personality yung asawa mo bilang isang senador para siya makasulat sa mga opisyal ng United Kingdom upang ipabatid ang ginawa nitong taong ito. Sa pagkakaalam ko, ayaw nila ng mga ganyan eh. Galit sila sa ganyan eh. Kahit pa sabihin mong itong ginawang kawalanghiyaan doon sa anak ni Sharon, hindi sakop ng tinatawag na human rights violation, halimbawa, o hindi siya sakop. Di ba meron tayong anti-bullying? Di ba? Mga kaibigan, mga batas yan. Mga kaibigan, yung violence against women and children. Siguro naman mas mapapabilis yan kung gano'n ang gagawin. Tuloy ko lang ang basa dito sa kasong ito. Base daw sa kumalat sa social media, the offensive online message, yun daw offensive na mensahe, natunto nito sa pangalang Soli Alcos or Sanico, who is based in the United Kingdom. Nung tinanong po kung ito ring taong ito ay ito rin yung natunton ng DOJ Cybercrime Office. Sabi nung DOJ, wala pa raw silang natatanggap na report mula sa kampo ni Sharon. Sus Mariosep. Meanwhile, ito nga napakahirap nito Ang daming biktimang ganito. Baka akala ninyo, kamukha nung kay Sharon, meron pa dyan, mas masasahol pa na kaso. Hindi sila makapag-file ng complaint Kasi hindi ka naman agad entertainin Mga kaibigan Kaya lang ine-entertain si Sharon dito, una, asawa ng senador yan. Anak ng senador yung biktima rito. At sinabi rin ni Sharon na magkakilala sila ni Guevara way back 1992 pa. Paano kung hindi ka kilala niyan? Pangkaraniwan ka lang na binababoy ka, ganyan. Kung yun nga kay Vice President Leni Robredo, grabe. Mga kaibigan, hayop na hayop ang dating nung paglapastangan kay Vice President Leni Robredo na isang babae.
lintik po yung pambababoy na ginawa at ginagawa nila kay Vice President Leni Robredo. Hindi ba dapat moto proprio? Ba't kailangan ni Vice President Leni Robredo na kausapin o magsalita siya na kasuhan yan? Ha? Wala bang mga pakiramdam itong Department of Justice? Moto proprio sila kumilos? Hindi tama yan. In any administration, hindi dapat mangyari yan na basta binababoy. Ito, tatapatin ko kayo, Nung panahon na presidente si FBR, mga kaibigan, merong bumabanat kay ERAP. Di ba? Binabanatan si ERAP, opisyal siya ng administrasyon ni ERAP. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pinagtanggol ko pa nga yan Iyang plunderer na yan. Ano sabi ko? Baka yun na naging dahilan. Isipin ninyo. Ano sabi ko? Kako, kahit na hindi ka partido yan ni Presidente Ramos, wala kayong karapatan na gawin yan, lalo na nasa gobyerno kayo. Bakit? Second highest official of the land dyan. Kami pwedeng bumatikos dyan, nasa media kami. Kayo hindi pwede. Nasa gobyerno kayo. Pero mga nasa gobyerno, mga kaibigan, kung lapastanganin si Vice President Leni Robredo, hindi mo makakain, lalo na yung mga hayop na troll ni Mocha. Siyempre, Mocha, yung amo, yung tauhan niya, muchacho yun, di ba? Tsaka muchacha. Mga kaibigan, ganun-ganun lang. Just like that. Ha? Ano yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Oo nga pala. Mga kaibigan Hindi ho ba? Mali ba ako ron? Kasi dapat issue walang ma-issue. Ito pa, kundi mga talagang malicious na Malisyosong paninira na Sana kung malicious accusation Hindi ho Malisyosong paninira na. Ito, pinakahuli. Di ba may effort si Vice President kahit na hindi siya isinasali? Siyempre, public official siya, Vice President siya. Alangan namang panoorin na lang niya yan. Ito nangyayari sa bansa natin. Siyempre, kung may magagawa ka, kung tayo nga mga karaniwan tao kung alam mong ikaw may magagawa para makatulong ka, gagawin mo rin, di ba? Lalo yung Vice President. Meron daw binigyan, namigay ng pagkain. Ginagawa naman nila yun regularly. Namigay yata ng pagkain para sa mga frontliner sa isang ospital sa Quezon City. Ang tanggapan ni Vice President Leni Robredo. Akalain mo, nabalitaan nila, ipinagkalat, nalason daw yung mga kumain nun. Sipin mo, hayop, di ba? Yan ang trabaho nila. Doon sa mga insecure na ang tingin nila lagi, politika yun.
Bakit? Ipinangampanya ba ni Leni Robredo? Hoy, mamimigay ako. Ha? Hindi naman eh. Kung meron man silang pinapublish sa social media, nakikita mo naman eh. Kung hindi nangyayari na, ha? Nangyari na yung ginawa nila. Katulad halimbawa, parang si Vico Soto, di ba? Si Vico Soto tuloy. Vico Soto ng Pasig. Yun ang idol nating mayor. Kasi si Vico Soto, pag sinabi niya, hindi plano, nandun eh. Ha? I-execute na. O kaya, tapos na. Pag sinabi niyang, maglalaan ng pondo, ganito, nakalaan na eh. Oh, execution lang. Kasunod na, makalalaman mo na, nangyari na ka. Nangyari na. Kahapon sinabi, ngayon mangyayari. Yun ang totoo, mga kaibigan. Di ba? O, pero, tingnan ninyo, si Vice President Leni Robredo, lahat ng ginagawa, binababoy nila. Ano intention? Politika. Yun sila ang gumagawa ng politika. Ha? Ayaw nila na merong gagawa ng totoo. Kaya nakita mo dito, puro hindi totoo nangyayari. Pati yung pagre-report sa datos. O ngayon, pataas na ang bilang. Ba't sino ba nagsabi sa inyo, inutusan ba kayo ng publiko, luwagan ninyo yung quarantine? Di ba tayo nga sa radyo, sinasabi natin, huwag niyong luwagan, ituloy niyo na. Bakit? Hindi naman bumababa eh. Mga kaibigan, at saka huwag nyo na paikot-ikutin, tuloy nyo na yan, hanggang 2022, alam naman namin ang pakay ninyo eh. Wala nang ano ito, wala na kayo maitatago, nagsalita na si Dr. Liachon, at ayan, nakita na ninyo, sa Saudi Arabia, kung gaano karami ang Pilipino na pinagtakban ninyo, hindi malalaman ng publiko kung hindi nagsalita ang hari ng Saudi Arabia. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, si Mayor Lim, pasadaan natin konti. Si Mayor Lim, pagdating sa press freedom, nako, mga kaibigan, wala kang mababalitaan kay Mayor Lim na napikon sa media. Di ba? Alam naman ninyo, dami ring, ika nga, bumibira nung araw kay Mayor Lim, di ba? Mulat sa pool nung naging pulis yan. Pero marami rin ang humahanga sa kanya. Di ba? Ngayon, ako, isa na sa humanga. Eto tatapatin ko kayo. Nung umpisa, panahon ni Mrs. Cory Aquino, idol ko na yan si Limi. Katunayan sinasabi ko sa radyo noon, ang madalas malimit kong banata nun, si Mel Lopez na nakaupong OIC. General si Mayor Lim, Director ng Western Police District. Yung Manila Police ngayon, District. Sabi ko, nasa DCM kami nun Sabi ko, si Mayor Lim dapat tumakbong mayor. Di ba? Nangyari yun Ngayon,
Merong isang okasyon, nakaupo na yun si Mayor Lim, di ko yan personal na kakilala. Merong isang pagkakataon, pulis pa yan, dyan sa Maynila, siya ang direktor, nagkaroon ng, merong club nun yung samahan nito sa Manila Hilton ng base. Manila Hilton pa, yung naging Manila Pavilion, di ba? Dati yan Hilton. Ngayon, itong si Linggoy Alcuaz na mahilig kumain ng libre, mga kaibigan, naging guest doon. Kasi tinanggal na siya ng administration ni Mrs. Aquino. Di ba? Kasi nga ano yan kalaban ng press freedom yan si Linggoy Alcuaz. Katunayan, nandun ako sa radyo, ipinasaran yan yung radyong pinagsasalitaan namin nila Kauding Bartolome noon sa DCME. Nilusob niyan Siya ang commissioner ng NTC noon. Kaya yan natanggal, inimbestigahan ng Senado yung ginawa niya sa amin. Mga kaibigan, para mabusalang kami, para wala nang bumanat kay Cory. Nagsisip-sip siya. Inimbestigahan ng Senado. Sila Enrile nag-imbestiga. Sila Butz Aquino. Galit sila Butz Aquino sa ginawa niya. Sipin ninyo yan. Ngayon, yung okasyon na yon, ginanap yung pagsasalita naging guest speaker yan doon, nung pagkatapos matanggal, sa UN Walkers Club. Samahan yun. Sa Manila Hilton. At nung may mga media, jump pack nga At ang haba magsalita niyan. Inabot yata ng mahigit 2 oras, nagsasalita yan. Siyempre, ang media, ang kukunin lang sa iyo niyan ay kukuha lang sila ng highlight dun sa mga sinasabi mo, di ba? Pero ako, may gampanin ako dun sa club na yun Dahil ang isa sa nagpapatakbo ng club na yun bilang Secretary General, yung tatay ko. Ang presidente that time hindi ako nagkakamali, si Arcadio Trinidad. Mga membro niya, mga judge, mga kilalang tao ngayon, ang trabaho ko, i-tape yung speech at saka yung open forum. May tanungan yan may open forum. Ngayon, formal club kasi yun, hindi yung kamukha ng mga forum-forum. Ito formal. Ngayon, na-tape ko sa madalit sabi, buo. Dahil ang dami kong cassette tape dahil nasa radyo nga tayo At saka yung iba ron, kaya ako tinetape din, para ma-play ko sa programa ko. Ngayon, etong nangyari, isang araw, siguro mga 1 linggo o kulang 1 linggo ang nagdaan, o ilang araw pagkatapos noon, meron akong tambayan dyan sa UN Avenue, yung McDonald's dyan. Nag-i-standby din kami dyan bukod sa Manila Hilton. Pinuntahan ako noon ni Colonel Ernesto Jokno, si Totoy Jokno. Yun ang pumalit kay Mayor Lim nung nagretiro si Mayor Lim sa serbisyo. Hinanap ako kasi member ng United Nations Walkers Club, si Totoy Jokno. Ngayon, sabi niya, uy, may naghahanap sa'yo, may inutusan. Hinahanap ka ni Colonel Jokno Ay ko, bakit? Hindi. Yan na pala dumating si Colonel Jokno. Uy, yung speech ni Linggoy Alcuaz. Sabi, pinagtanong namin ikaw raw may tape ka Sabi ko, meron nga Sabi ko, kasi pinahanap ka ni General Lim.
gustong mapakinggan yung tape. Ganun ba? Sabi ko, dadaling ko na lang bukas. Pagdala ko, kinabukasan, binigay ko kay Totoy Jokno. Binigay yata ako. Ewan ko kung kay Mayor Lim nga niya binigay yun. General pa si Mayor Lim noon. Hindi pa kami magkakilala ni Mayor Lim. Na personal. Kasi noon si Lim, mabait sa media yan eh. Mabait yan eh. Kahit saan mo makita yan eh. Pag alam na media ka, babatiin ka niyan. Ngayon, isang beses, nakasabay ko yan sa elevator. May mga kasama akong nasa media. Di binati niya, kilala niya iba. Sabi, puntahan niyo ako sa opisina, sabi ni Mayor Lim, ni General Lim. Sabi ko, General, naibigay ba sa inyo yung tape? Sabi niya, anong tape? Yung kay Totoy Jokno. Sabi ko, kinuha mo sa akin ni Colonel Jokno. Sabi ni Mayor Lim, sa iba galing yon. Sabi, salamat ha. Tinapik pa nga ako ni Mayor Lim. Sabi, salamat ha. Sabi gano'n. Di alam ko nakarating, di ba? Idol ko yan si Lim eh. Kasi magaling na pulis talaga eh. Tsaka maganda ang kanyang track record. Kaya lang, may panahon, nabuisit ako sa isang tao niyan. Kasi sumulat kami, mga entertainers, magkakaroon ng okasyon. Hindi ko naman kayang tustusan yung okasyon mag-isa. So, sumulat ako para humingi ng financial assistance na maipandadagdag sa panggastos dun sa event na gagawin. Baka kalahin mo masama naging tabas ng dila nung bata ni Mayor Lim. Pagbabanatan ko na si Mayor Lim sa radyo. Batang-bata pa tayo nun eh. So, yun, nagsimula. Pagkatapos, tumakbo si Mayor Lim, naging senador si Mayor Lim, di ba? Nung tatakbo na siyang mayor ulit, senador siya noon, ha? Wala namang makita akong pwedeng dapat maging mayor ng Maynila, ha? Labang kay Atienza. Kundi si Mayor Lim lang talaga. Ang matino. Di sinuportahan ko ng todo si Mayor Lim. 2007 yan. Kayo, yung mga sumusubaybay sa atin, nasubaybayan nyo yan. Alam ko kasi ang background ni Mayor Lim na pag-aralan ko Doon nagsimula na makilala ko talaga ni Mayor Lim. 2007 lang. Mga kaibigan, yung eleksyon na yun. Libre ho yan na suporta kay Mayor Lim. Nakita niya naman na sincere tayo sa pagsuporta sa kanya. Yung sincerity ang titignan sa iyo ni Mayor Lim Siyempre, pulis yan di ba? Kung loko-loko ka lang, hindi ka papansinin yan, di ba? Kung ang hangad mo lang tulong kunyari, pero hingi ka ng kapalit. Di ba? Ayun, nakita yun ni Mayor Lim sa atin. At nung tatakbo nga siya na mayor, dahil sumusuporta tayo sa kanya, may tumawag sa akin, isang piskal na babae ng Department of Justice, state prosecutor. Tinatanong niya kung yung kapatid niya raw ba yung kapatid niya tatakbo palang konsehal sa Maynila. Siyempre, nababasa nila ang column ko, mga sulat ko tungkol kay Mayor Lim. Pero hindi niya binabanggit. Sabi, meron ka bang alam na partidong pwedeng samahan yung kapatid ko kasi tatakbo, walang partido? Sabi ko, meron Kaya lang ako, baka hindi nyo gusto. Sino ba yung partido? Kay Mayor Lim. Yan nga gusto namin Sabing gano'n. Kasi family of lawyers sila. Di ba? May justice yung lolo nila naging justice ng Supreme Court
Eh yan nga ang gusto nga namin eh, sabing ganon. Eh di tatanong ko, tinawagan ko si Mayor Lim. Tinanong ko, Mayor ganito ganon. Eh dalin mo sa akin bukas, magkita tayo, sabi niya ganon. Senador si Lim yun ha. Dalin mo sa akin sa Diamond Hotel. Dinala ko, yung magkapatid, parehong babae yun eh. Nag-aaral ng law. Yung tatakbo, nag-aaral pa ng law. Pero yung kakilala ko state prosecutor ng Department of Justice. Ngayon, alam nyo, sabi ni Mayor Lim, na pag-usapan, tungkol sa libel, sabi ko kasi, Mayor, Senator, hindi ko kasi matanggihan to si Piskal dahil natulungan din ako niyan nung ako'y magkaroon ng kasong libel. Yung kauna-unahan libel ko, yan o nag-advise sa akin kung anong gagawin. Ganun ba? Sabi, bakit ka naman didemanda ng libel? Ako hindi ako nagdidemanda ng libel. Sabi dun sa prosecutor. Ayan tanungin mo si Percy. Nung araw, binabanatan ako niya. Hindi ako, nagdinimanda ba kita? Sabi ni Mayor Lim. At saka wala akong nabalitang, nagalit siya. Ang katwiran niya, kung anong gusto nila sabihin laban sa akin, kahit hindi totoo, wala akong magagawa. Mapipilit ko ba silang maniwala? Di ba? Yun ang katwiran niya At saka merong isang okasyon, nandun yan sa birthday ko, si Mayor Lim. Nagtalumpati. Sabi, anong libel? Sabi ni Mayor Lim. Ako, lahat yung mga polis, minumura ni Lim yan. Ako, kayo, sasabihin ni Mayor Lim, sabi raw niya, ayoko nang meron kayong dinidimandang media. Pati mga polis, inuutosan niya na huwag kayong magdidimanda ng libel, sa mga reporter, Kasi gustong-gusto ni Mayor Lim, binabanatan mo yung nangyayaring katiwalian sa kanyang administrasyon. Kasi hindi nga naman niya malalaman kung walang babanat Kaya kinukwento ko sa inyo, pagka may mga nabanatan nun, ipatatawag kagad ni Mayor Lim yun. Pagpapaliwanagin kagad yun. Mga kaibigan, kabaliktaran ngayon Ayaw nang may bumabanat. Bakit? Yun ang tanong. Doon kayo magtaka. Pagka ang isang leader, ang isang namumuno sa gobyerno, gusto niya talaga ng malinis na paglilingkod, dapat kamukha ni Mayor Lim yun. Di ba? Ang gusto, binabanatan mo yung mga nakaupo sa kanyang administrasyon upang malaman niya kung ano nangyayari. Yun, doon kayo talo ni Lim. Malaki pagkakaiba ninyo. Kaya ang kalayaan sa pagsasalita, hindi sinusupil yan. Tagaan nyo sa bato, kahit makausap nyo si Mayor Lim. Mga kaibigan, dyan nyo siya tanungin sa party na yan ng press freedom. Ngayon, ayaw nga niyan yung yung sinusupil mo, pati nagsasalita laban sa gobyerno, kahit hindi ka media. Ang katwiran niya, sino pa magsasalita kung walang ganyan? Yun ang katwiran niyan Binabati ho natin medyo kakapusin yata tayo sa oras nung ating mga katropa, si Arlene Mon Barrias ng Amsterdam, Ella Samson Albiar, si Jorge Beichong, katropa natin sa Japan, Tokyo, Japan, si Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge, si Rosita DC, si Ani Flormata Saludes, Enyang Mina, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, sino pa ba? Si Andres Bonifacio ng Michigan, June Di Valencia, isang singer, actor, Yula Sotelo, veteran musician, iba, mamaya na, si Nozid Remo, Homer Dison,
Naku, huwag mo kami damay dyan sa mga sinasabi mong yan. Nakakulong na yan eh. Ha? Si Ronnie Maligalig de las Alas. Oh, fake daw tayo. Oh, ikaw naman, black. Kailan na? Tinanin niya, ang nangyayari dyan sa mga bully na troll, pag binablock nyo, darating ang araw, sila na lang ang magkakaaway. Tinanin niyo yung issue sa Kabayong Norman. Sila na magkakaaway. Yung dati, nagpo-promote sila lahat doon, di ba? Ngayon, nagkanya-kanya ng faction. Paano? Pagkakakitaan nila yung following, di ba? Gusto nila malipat sa kanila. Kaya hindi kasali sa lipunan itong mga to eh. Sa sibilisasyon. Mga kaibigan, puro pera lang yan. Oh, si Edgardo Lim, Nonoy Salvador, Chewin, etong si Chewin Laicot, ano ba ito mga kinukuha niya? Si Ben Dabon, pag pinuna, si Duterte nagkukumahog magtanggol, magbanta at magmura. Wala, ang gagawin mo lang, i-block mo. Wala nang pinakamaganda. Pag ang matitino, nagkaisang mag-block sa lahat ng yan, wala na. Dadating ang araw, maiipon, sila-sila na lang. Oh, si Jing Palomo, isa ring musician po ito. At saka si Wilson, ha? Jing at Wilson Palomo. Si Grace Padilla de los Reyes, nga pala. Si Myla Padilla, binabati rin natin. Maristela Telang Padilla. At saka si, Tita Nela Padilla San Diego. Lahat po sila ay angkan ng mga Padilla. Si Emiliano Aquino. Oh, si Marlon Pexon ng Chicago. Alam nyo, dapat wala nang Marcos ngayon, wala nang Aquino. Ibig sabihin, kalimutan natin ito. Ang kalaban natin, incheck. Ha? Hindi tayo pwedeng mahati. Yun ang gusto nila. Alam nila, divided tayo. Ha? Divide and conquer ang gagawin sa atin yan. Ompo Bermudez. Maria Cruz. Si Paterno Limcauco Jr. Matagal na itong sumasubaybay sa atin. Kilala ni Kaani ito eh. Si Priscilla Mercado Uy. Liwayway Inocencio. Baste Sebastian. Erlinda Zoleta. Si Perly Villanueva. Leijo Raffles. Celeste Musico. Sayang, meron tayo sanang ipapayo, pero wala na ho tayong oras. Pasensya na po ninyo kung medyo hindi ko na po kayo maisasama sa ating mga pagbati. Bukas na po yung iba, ano po. Huwag niyo hong kalilimutan sa mga nagbabalak hong mamasyal sa Japan, kung maaga kayo magpapabook, hanapin ninyo Roy Japan Tour. All over Japan po yan. Pinakamagaling na gagabay sa inyo, sa inyong pamamasyal para po kayo makapag-enjoy. Roy Japan Tour. Siyempre si Kajun Mariano, binabati natin, dating actor yan. Magandang yumaga, Roy Simatu. Sa bayan ko ay isa ang lahi,
Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na